Basta kay Sir Rojan, ibang klase. Let's go! Okay, welcome ulit sa ating klase. Sa video na to, pag-uusapan natin ang Article 1792. Dito sa article na to, dinidiscuss ang tungkol sa obligations of managing partner to collect debt. Ano nga bang obligasyon ng isang partner na inauthorize pag-manage ng isang partnership pagdating sa collection ng utang? Paano kung halimbawa dumating sa punto ng isang third person may utang sa partnership at meron ding utang sa isang managing partner? Anong gagawin? Sinong unahin? At bakit siya uunahin? Ano nga ba? Ready ka na? Sige, start tayo. Let's go! Ayan, sige, basahin muna natin. Article 1792. If a partner authorized to manage collects a demandable sum which was owed to him in his own name from a person who owed the partnership another sum also demandable, the sum thus collected shall be applied to the two credits in proportion to their amounts, even though he may have given a receipt for his own credit only. But should he have given it for the account of the partnership credit, the amount shall be fully applied to the latter. The provisions of this article are understood to be without prejudice to the right granted to the debtor by Article 1252, but only if the personal credit of the partner should be more onerous to him. So dito sa article na to, dinidiscuss ang tungkol sa obligation ng isang managing partner to collect debt. Meron kasing dalawang senaryo dito eh. Si third person, meron siyang utang. Okay? May utang siya kay partnership, tapos may utang pa siya sa isang partner ng partnership who also happens to be the managing partner. So, anong gagawin natin? So, again, obligation of managing partner to collect debt. Yan. So, again, ito yung scenario natin. May isang third person. Okay? Third person. Yan. Let's say si T. Yan. Tapos itong sa third person, may utang sa dalawa, no? Ah, kay AB partnership, ito yung partnership ni A tsaka ni B. Okay? Tapos si partner A. Yan. So ngayon, yan yung dalawang utang niya. Tapos, yung utang ng parehas ay both demandable. Okay? Kasi dapat nakalagay dito eh. Demandable sum, tapos isa-isa also demandable. So, ibig sabihin, both debts are demandable. Both debts are demandable. Okay? Parehas, due date, kumbaga. Sino unahin? Si partnership or si partner A? Who will be paid first? Yan. Si AB or si A? Yan. So, ganito magiging resulta niyan. Depende. So, it depends. So, it depends, no? Depende. Tingnan natin kung halimbawa, meron bang managing partner or wala. Kasi kung may managing partner, priority niya si partnership. Okay? Kasi siya yung managing partner. Pero kapag walang managing partner, between A and B, parehas silang hindi managing partner. Ang i-assume ng ating batas, both of them can be a managing partner, pero walang inauthorize sa kanilang dalawa. Parehas sila managing partner kasi walang inauthorize eh. Mangyayari, parehas na lang sila. If that is the case, then it can be applied to the credit of the partner A. Okay? Ganito. So, depende, Depende saan. If there's a managing partner. So, scenario number 1, if A is a managing partner, okay? Pag sinabi kasing managing partner, siya ang inatasan ng mga partners na mamahala ng partnership including the collection of debt. So, scenario number 1, kung si A ay isang managing partner, dapat ba sa partnership na lang? Depende pa yan. Ganito mangyayari dyan. So, another scenario din sa number 1. Halimbawa, si A issues receipt of partnership. Kapag ang ginawa ni managing partner A, nung nagbayad si third person, si T, ang ginamit niyang resibo
ay resibo ng partnership, then yung payment shall be applied full to the partnership. Full to the partnership. Yan. Pag ang ginamit daw ni managing partner A ay resibo ng partnership, then therefore yung buong binayad ni T ay gagamitin pambayad sa partnership. Okay? So nakalagay kasi dito, but should they have given it for the account of the partnership credit, the amount shall be fully applied to the latter, which is the partnership. Okay? However, if number 2, kapag si A may sariling resibo, okay, issues personal receipt. Kung sakaling may ginamit siyang resibong sarili niya, kahit isang kapirasong papel, no? Or kung meron man siyang sariling resibo, hindi pwedeng gamitin niya yung buong payment sa kanya. Proportionate dapat yung application. So, payment shall be applied proportionately. Payment shall be applied proportionately. Okay? Ibig sabihin, kahit na personal receipt niya ang ginamit proportionately, hati pa rin sila sa partnership. So, mapupunta yan kay A at saka sa AB partnership. Kahit na ang naisulat niyang amount doon sa resibo ay yung buong amount. Kasi nakalagay dito, even though he may have given receipt for his own credit only. Kahit na naresibuhan niya na yung buong amount, hati pa rin dapat yung application ng payment sa partnership at saka kay A. Halimbawa, ganitong scenario natin. Let's say si T nga, may utang kay A tsaka kay A and B. Ito 10,000, tapos ito 30,000. So may utang si T sa kay partner A na isang managing partner din na 10,000, tapos si T may utang din sa AB partnership na 30,000. Okay? So parehas due. Okay? Both due. Okay? So both are due. Yan. So pag nagbayad si T kay A tapos ginamit niya ay resibo ng partnership, di buong 30,000, okay, ibabayad niya, okay, dun sa partnership, gagamitin yun. Pero kung halimbawa, nagbayad siya ay kay A, yung 10,000 lang, okay, tapos resibo niya ang ginamit ni A, di hati pa sila doon. So ito yung magiging resulta natin, no? If A used partnership receipt, okay, halimbawa ang binayad ni T ay let's say 10,000 kasi yun lang ang pera niya, 10,000, yun lang ang binayad niya. Okay? If A used partnership receipt, okay, partnership receipt, then therefore 10,000, yung buong 10,000 na binayad ni T, di mapupunta yun sa partnership, yung buong yun. Okay? Walang usap dyan. Kasi ang ginamit ni A, resibo ng partnership. So ito yung scenario number 1. Pero scenario number 2, if A used personal receipt, kahit tatanggap niya yung buong 10,000 at ang nilagay niya sa resibo niya ay 10,000, hindi pwedeng walang parte ang partnership. Okay? So, ang mangyayari dyan, yung 10,000 hahatiin kay A based on 1/4 kasi 10 plus 30 equals 40. So, magiging 1/4 at saka 3/4. So, mapupunta kay A is 2/5, mapupunta kay B ay 7/5. So, ganun ang mangyayari. Kahit nang naisulat na resibo ay 10,000, kailangan may hati pa rin ng partnership. Okay? AB partnership na 7/5. Bakit ganun, sir? Bakit pag partnership, buo, tapos kapag kay managing partner A, hati? Hindi ba unfair yun? Hindi. Ang reason kasi dyan is dahil siyang inatasan na maging managing partner, nagkasundo si A tsaka si B na si A ang magiging managing partner.
puwedeng ma-jeopardize or malagay sa panganib ang interest ni B dahil lang si A ang authorized to collect. Kaya ang reason is to safeguard the interest of other partners. To safeguard the interest of other partners. Okay? Kasi baka kasi baka kasi i-take advantage ng managing partner in case na may utang sa kanya tapos may utang din sa partnership na ang unahin niya sarili niya. Kaya hindi puwedeng unahin niya sarili niya kapag siya ang inauthorized to manage. Pero 'pag walang inauthorized na magma-manage, do'n tayo sa scenario number 2, okay? Scenario number 2, if none, if no one is a managing partner. 'Pag walang managing partner, walang inauthorize, therefore puwedeng i-apply ng buo sa partner, okay? So, payment can be applied full to the partnership, to the partner's credit, to the partner, 'yan. Halimbawa, si A, nakakolekta siya, okay? Nakolekta niya yung utang ni T. Kasi may utang si T kay A, eh, si A hindi siya managing partner, okay? Walang managing partner, dapat walang managing partner, ha, yun yung ni-emphasize natin dito. Eh, si A nakakolekta dun sa third person ng 10,000 na may utang din sa partnership na 30,000. Since walang authorized to collect, then puwedeng i-apply ni A yung payment sa sarili niya, full, okay? 'Yan. So, yun yung isang senaryo. Puwedeng i-apply ngayon, it's up to A na kung i-a-apply niya yan kay partnership or sa kanya, pero puwedeng sa kanyang unahin niya at i-apply niya niyang as full payment. Unlike dito sa ating kapag may managing partner, tapos ginamit niya yung resibo niya, 'no, hati pa rin ng partnership kasi may authorized na mag-collect, eh, okey? Ano pa yung mga senaryo na puwedeng unahin si partner instead of partnership? Eh, di other scenarios tayo, other scenarios, okey? Kung halimbawa naman, di scenario number 3, let's say scenario number 3, kung halimbawa naman due date na yung partner A kaysa kay partnership, okay? If partner's credit is due, okay? Okay? And not partnership, 'yan. Kapag due date na yung partner, tapos yung partnership hindi pa naman, eh, di puwedeng unahin yung si partner kaysa kay partnership, even though managing partner pa si partner. Kahit na managing partner pa siya, puwedeng unahin yung sariling utang sa kanya for as long as hindi pa naman due date yung sa partnership. Tapos yung pangalawa, mas onerous yung sa partner, more onerous, 'yan yung sa partner. Halimbawa, okey, yung kay partner 'pag hindi niya binayaran, may interest o kaya naman may security or collateral. Pero 'pag kay partnership hindi nabayaran, wala namang interest, wala ring, security or collateral. Therefore, uunahin ngayon si partner na mabayaran kahit na siya pa ang managing partner. So, dito sa ating dalawang other scenario, even though partner is managing partner, 'yan. Kahit na managing partner pa 'yan, kasi ang general rule natin 'pag managing partner, may hati ang partnership sa inyo, okey? Kahit na sariling resibo mo ang ginamit, okey? Pero 'pag resibo ng partnership ang ginamit, buo sa partnership. 'Yun ay kapag managing partner ka. Pero dito sa other scenarios, puwedeng managing partner ka pa din, tapos sa'yo mapunta yung bayad ng buo, basta mas mabigat yung iyong utang in terms of, penalty, interest or security o kaya naman yung utang sa partnership ay hindi pa naman due date, okey? Nag-a-apply lang naman itong scenario number 1 kapag due date na parehas, okey?
Yan. So, ito yung basically, ito yung sinasabi sa 1792. Ulitin natin. Itong 1792, sinasabi na paano ang isang third person ay may utang sa isang partner at sa kanyang partnership. Tapos yung partner na yung pinagkakautangan ay managing partner din. Ibig sabihin, inatasan siyang mamahala at mangolekta ng mga utang. Paano kung parehas naman due date, tapos sino babayaran? Okay? So kapag si A nakakolekta, ginamit niya ang resibo ng partnership, edi buong utang sa partnership ang punta. Pero kung si A, ginamit niya yung resibo niya, okay, kahit sariling resibo niya yan, since siya ay managing partner, okay, managing partner siya, hati pa rin sila ng partnership. Proportionately, depende kung ilan yung utang. Okay? For as long as parehas demandable at both are onerous. Okay? Both onerous. Walang mas mabigat, parehas lang ng timbang, yung penalty. Or wala namang penalty parehas, etc. So example, si T may utang kay A na 10,000, tapos si T may utang sa AB partnership 30,000. 10,000 lang ang pera niya. Okay? Parehas due date. Tapos walang mas onerous, parehas lang sila. So ano mangyayari? Kapag si A na managing partner, inisyu niya yung resibo ng partnership, buong 10,000 na bayad ni T, mapupunta sa partnership. Pag ginamit ni A yung sariling resibo niya, hati sila proportionately. So 10 plus 30 is 40,000. So hati yun. 1/4, 3/4. So 2/5 at saka 7/5. So hati pa din ang partnership. Okay? Yan. Kasi managing partner. Bakit nakikihati pa rin ng partnership? Para maprotektahan yung interest ng ibang partners kasi merong inatasan ng managing partner. Baka kasi solohin niya yung bayad. Okay? What if walang managing partner? Then the partners can apply the payment full to their own credit if in case ah, walang managing partner. Okay? Pero ang debtor meron pa rin siyang preferential right ha. Nasa kanya pa rin naman ang right to choose kung sino babayaran niya. That is kapag mas onerous. Okay? Halimbawa, sabi ni third person, ay babayaran ko nga po muna si partner kasi may interest yung kanya eh. Yung sa partnership naman wala. So, yun, pwede niyang sabihin yun. Pero kung wala namang mas onerous, di kahit sabihin niya yun, naunahin niya si partner, hindi pwede kasi siya ang managing partner. Okay? So, other scenarios, if partner's credit is due and not the partnership, so kahit na managing partner pa si A, pwede niyang unahin yung sarili niya kasi due date na yung kanya. O kaya naman mas onerous yung kanya kaysa sa partnership. Okay? So, mukhang nakakalito lang yung 1792 pero madali sa maintindihan. Okay? At I hope meron ako nadagdag sa inyong bagong learning dito sa ating discussion. Kung sakaling medyo nalito ka ng konti, ulitin mo na yung lecture natin and I'm sure makukuha mo rin yan. Lagi ko sinasabi sa inyo, mag-aral kayo mabuti at mag-ingat palagi at lagi tatandaan, ibang klase ka. Bye-bye!